Magandang gabi po sa ating lahat. Sa pangalan po sa ngalan ng SCB, at sa ating mentor na si Pastor Wilbert Butchal, at sa lahat ng alyansa na nakikinig sa hapon na ito, ako po ay bumabati ng magandang hapon sa ating lahat. Ako po ay nagagalak. Ako po ay nagagalak na mabigyan muli ng pagkakataon makabahagi sa live streaming na ito ng SCB at may bahagi ang mga patungkol sa prinsipyo ng buhay. Magamit natin sa pang-araw-araw at ito po ay ating malakaran. No? So, ako po ay naniniwala na reading is not learning. Hearing is not learning. Seeing is not learning. Because learning is mastery. At masasabi mo lang po, master mo isang bagay kung ito ay yung ginagawa ng paulit-ulit at paulit-ulit sa buhay. So, sa hapon na po ito, gusto ko pong ibahagi ang the 7 stages of wealth. So, ang hapon pong ito, ang aking pong ibabahagi ay ang 7 stages of wealth. No? This serves as a roadmap sa ating buhay pinansyal, mula sa pagiging financial struggle patungo doon sa pagiging abundansya ng ating buhay, no? Bilang isang mananampalataya sa Diyos. So, sabi po ng John 10:10, "The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. I came that they may have life and have it abundantly." Okay, sabi po ng John 10 verse 10. So, meron pong 7 stages of wealth, no? At lahat po ng level or stages ng pag-angat financial sa buhay ng tao ay nakadepende sa kanyang income, sa kanyang emergency fund, sa kanyang utang, sa kanyang investment, ang sa source ng kanyang income. So, kung mapapansin po ninyo, ang ating pong stages, no, sa paglago ng ating buhay financial ay dapat paangat. No? Hindi po plateau, hindi pababa. At dapat nasusubaybayan po natin ito kung ito ay pataas ng pataas. So, stage 1 sa buhay financial ng isang tao ay ang pagkakaroon ng financial struggle sa buhay. Okay? Ang isang taong financial struggle ay merong income na maliit, from little to none. Minsan siya ay may income na maliit, minsan naman wala. Okay? At ang kanyang emergency fund ay palagi niyang tinatanong, ano ba ito? Hindi niya alam na mayroong emergency fund. In fact, hindi niya alam na mayroong darating sa buhay niya isang araw na pagsisisihan niya. Okay? So, kumusta yung utang niya? Ang taong financial struggle ay may zero borrowing power. In fact, hindi lang siya walang utang, kundi wala siyang kakayahan mangutang at walang taong magtitiwala o nagtitiwala sa kanya upang magpautang sa kanya. Okay? Kung mapapansin po ninyo, pagkatandaan po natin, sa buhay po ng tao, ang nakakalungkot at masakit, hindi po yung may utang ka. Ang masakit, yung nangutang ka at hindi ka nakadala. Yun po ang minsan katotohanan na masakit sa buhay ng tao. Kasi sa mga millionaires at saka sa mga taong mayayaman, ang utang po ay tinatawag nilang leverage. No? Wala kang pera, may nagtiwala sa'yo, na pahiramin ka para gamitin mo sa negosyo. No? Hindi ipagyabang sa kapwa-tao. So, kumusta yung investment type ng isang financial struggle? Yung kanyang investment type is zero to none. No? Wala siyang investment. In fact, hindi niya alam kung ano yung investment.
o may pera man siya, hindi niya alam kung saan i-invest. Okay? So, ang kanyang source of income, kung makikita nyo dito sa graph, ay umaasa siya sa gobyerno at siya sa kanyang pamilya. Pag siya ay naghihirap, gobyerno ang sinisisi niya. Okay? Pag nakaranas siya ng kahirapan, ang sinisisi niya yung kanyang pamilya, hindi siya pinag-aral, hindi siya, walang tumutulong sa kanya. So, yan po ang taong financial struggle. Ulitin ko, yung kanyang income, maliit, minsan wala. Yung kanyang emergency fund, wala siyang emergency fund. No? Ang taong walang emergency fund ay parang walking time bomb. No? Pag may nangyari sa'yo, pag sumabog ka, hindi lang ikaw ang sasabog, mangdadamay ka pa. Yun po ang ibig sabihin ng taong walang emergency fund sa buhay. So, ang kanyang utang ay zero borrowing power, wala siyang kakayahan o walang magpapautang sa kanya dahil siya ay struggle. Okay? So, kumusta ang kanyang investment type ay wala. Ang kanyang source of income ay government or family. Ang pangalawang estado, ang pangalawang stage, no? Sa buhay financial ng isang tao ay ang pagiging financial survival. So, ito po yung mga ang paborito nilang kanta, ang I Will Survive. Okay? So, ang kanila pong income, kung mapapansin po ninyo, ay living paycheck to paycheck. Yung kanilang sweldo ay katapat din lang ng kanilang gasto. Or ang kanilang gasto ay tapat lang sa kanilang sweldo. Kaya nga pag naubusan, pag nasiraan sila ng gamit, dahil yung kanilang sweldo ay sakto lang sa kanilang gasto, dyan tayo nagkakautang. Dyan tayo naghahanap ng paraan para mapunan yung pangangailangan natin. So dahil kulang ng income, okay, at ang income nila ay sakto lang sa kanilang gasto, so dyan ang tao nalulubog sa utang. Lalo na kung ang iyong lifestyle ay ang iyong income ang pina-adjust mo sa iyong lifestyle. No? Para po sa mga taong gustong umang sa buhay, simple lang po yung advice, no? Huwag nating ipa-adjust yung ating lifestyle sa ating income, bagkus mag-adjust yung ating lifestyle. Huwag yung income ang mag-adjust dun sa ating lifestyle, bagkus mag-adjust ang ating lifestyle dun sa ating income. Okay? Kumusta yung utang ng financial survival? Okay? Meron na siyang mga loans at credit card. Okay? May mga nagtitiwala na rin sa kanya. Kaso lang, minsan, pag ang sweldo mo ay kasya lang dun sa kinita mo, pag nagkaroon ka ng credit card, dyan na po nagsisimula ang trauma ng isang tao sa tunog ng cellphone. Pag tumunog, okay, hindi mo na masagot, lalo na alam mo yung number ng tumatawag galing dun sa bangko. So, yun ang nangyayari, no? Kagaya ng mga ano yung investment type ng isang financial survival. Yung kanyang investment type ay lottery ticket at online sabong. Okay? So umaasa siya sa luck, ibig sabihin yan. Na hindi naman po tayo nagsusugal, pero kadalasan sa mga taong ganyan umaasa sa swerte sa buhay. Yun na lang yung kanilang pag-angat, ang milagro sa buhay. So, kaya nga sabi ni Miles Monroe, no, sa kanyang statement, na minsan yung milagro ay para sa mga tamad, na hindi marunong gumawa ng paraan para iangat ang kanilang buhay at tumaasa na lang sa buenas o sa swerte, no, o sa milagro na mangyari sa kanilang buhay. Ang kanilang source of income ng financial survival ay survival ay ang job. Meron silang trabaho. Kaya nga, dahil ang way nila para magkaroon ng additional ng pera ay mag-loan,
Kaya marami tayong mga nagtatrabaho na tagalong doon at tagalong dyan. Okay? Doon dito, yun doon. Okay? So, sa ganitong sitwasyon, no, meron tayong marami tayong kilalang mga teachers, no, naharos yung kanilang, halos yung kanilang sweldo, ay napupunta na lang din sa pambayad ng kanilang mga loan, mga pulis, no, na walang ibang source of income, no, kundi pagkulang, tatakbo doon sa mga kumpanya na kung saan nagpapautang kapalit yung kanilang sweldo. Okay? Ako ay may tita na 65K per month yung sahod. No? At wala po siyang ibang source of income, yung inasahan niya, ang nangyari ay nalubog, no, doon sa utang. At saka halos kulang pa yung kanyang retirement fee. Yung kanyang nakuha sa kanyang pag-retire, doon sa pagbayad ng kanyang utang. So, sa pangatlo ay ang financial confidence. No? Yung pangatlong stage sa buhay financial ng isang tao, no, mula dun sa pagiging struggle, pagiging financial survival, at least may mga tao nakatungtong dun sa stage ng pagiging financial confident nila sa buhay. At sino po itong financial confident? Sila po yung mga tao na yung kanilang sila po yung mga tao ng kanilang income ay slightly greater dun sa kanilang expenses, no? Yung kanilang, ulitin ko, yung kanilang income, yung kanilang sweldo ay mas mataas dun sa kanilang ginagasto. Ito pong expenses na sinasabi ko, kung monthly yung sahod mo, dapat yung expenses mo monthly ay mababa, no? Gumawa ka ng tinatawag na financial check-up sa buhay mo. No? Ang financial check-up ay ilista mo sa isang papel, isulat mo lahat ng mga gastusin mo sa isang buwan at kinikita at pumapasok sa iyo sa isang buwan. Okay? Pag ang pumapasok sa iyo ay mas malaki kesa sa ginagasto mo, congratulations. Then yung sobra nun, no? Yung surplus dun sa kinita mo, no? Dun sa kita at gasto mo ay ipuhunan mo sa business or sa investment at hayaan mong lumago. Okay? So, yung kanyang income ng financial confident ay mas mataas kesa sa kanyang ginagasto. Halimbawa, kumikita siya ng 20,000 a month, yung gasto niya ay nasa 15,000 a month. Yung 5,000 na yon, wag mo lang i-save, but save and invest. Okay? Kahit maliit lang, simulan mo. Dahil sabi ng Proverbs, sabi ng Ecclesiastes 5:3, no, ang sabi doon ay for a dream comes with much business, or for a dream comes with a multitude of business. Pag marami kang ginagawa, no, pinakikilos mo yung salapi, yung pera, ay magkakaroon ito ng value. Kaya sabi ni Milo, no, great things starts with a small beginning. Okay? Huwag kang maghanap ng pera panimula ng iyong negosyo. Sasabihin ko ito sa iyo, no, mga ka-wisdom. Okay, ito yung tandaan niyo po ito. Kung hindi ka marunong kumita ng pera sa panahong wala kang pera, kahit gaano kalaking pera meron ka, no? Ito ay sasayangin mo lang. Pag ito ay katinuhunan mo sa negosyo, because it is not money who creates money, it is idea who creates money. Okay? So be smart enough, no? Kung gusto mo magsimula ng isang business, may mga negosyong laway lang ang puhunan. Okay? So, commission based. Okay?
may kaibigan kang merong produkto, merong meron ka rin isang kaibigan na merong naghahanap ng produkto, okay? Pagtagpuin mo sila, okay? Ikaw yung mediator sa kanila, then ask some commission. Dahil sumaya yung nabentahan, sumaya, yung nagbenta, sumaya, ikaw malungkot. No? So, be smart enough, no? Para hindi masayang yung oras mo. So, yung emergency fund ng financial confidence ng mga tao ay meron silang 3 months of living expenses. Check upin nyo po, tingnan nyo po yung financial estado, tingnan nyo yung mga bangko, kung meron kang naitabing 3 months of living expenses, no? Ikaw ay nasa estado ng pagiging financial confidence sa buhay. Okay? So, kung wala, start tayo. Okay? Kumusta yung utang ng financial confidence na tao? Yung utang niya ay meron na siyang mortgage and credit card, no? Meron ng mga bangko na nagtitiwala sa kanya. Meron na siyang meron na nagpapautang sa kanya ng buwanan. Dahil nakita dun sa kanyang financial statement ang possibility na kaya niyang magbayad ng kanyang kinuha. So mga ka-wisdom, kung mapapansin po ninyo, ang bangko, pag nagdeposito ka ng pera, ay hindi tinitingnan ang iyong diploma, hindi tinitingnan kung ano yung natapos. Tinitingnan yung estado ng iyong passbook. Tinitingnan nila kung gaano kalaki, kung may lumalabas at pumapasok na pera sa inyong passbook. So ito pong tinitingnan ng bank, hindi po ang diploma, hindi po kung ano ang trabaho mo. Okay? So, investment type ay savings account. So alam niyo po yung savings account ay hindi tumutubo. Pag ito po ay kinukuha natin at ating pini-withdraw, meron pang service charge ang bangko at nababawasan pa ito. Okay? Kaya meron naman savings si financial confidence, no, na tao, yung confident na tao, pero ang problema, hindi niya alam o wala siyang alam kung saan ang tamang investment sa paglago ng kanyang pera. Okay? In finding an investment, huwag po tayong humanap ng mga malalaking interest dahil ang malalaking interest ay mga high risk na mga investment. Okay? Sabi po ng Bible, riches comes from gather little by little. Matuto po tayong mag-ipon ng pakunti-kunti. Huwag po tayong maging greedy sa pagdating ng pera, tumubo ng malaki dahil wala pong kahinatnan yan, kundi mauwi lamang tayo sa scam. So, source of income. Source of income ng isang financial confidence ay ang kanyang professional career at saka business. So, meron siyang professional career, meron siyang business na in-establish. Kaya, no, dahil may business, alam niyo po, merong mga negosyo na meron pong 3 business, no? Merong daily ang income, merong monthly ang income, at meron din naman long term, no, ang income. At ang tawag nga doon ay investment. Pero pagdating sa business, pumili po tayo ng daily ang income. Dahil sabi po ng tinuro sa atin na prayer ng Panginoon, let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. So, if you want daily bread, you need daily source of income so that you can buy that bread. No? Kaya, kung inyong pag-aralan ang income ng arawan, income ng monthly, mas malaki po ang income ng arawan. Okay? Meron kang ang tinatawag na mundo business. At sinabing mundo type of business, yung mundo, kinabukasan, tugdi na. Okay? Pwede mo nang pakinabangan. At pag sinabi mong gulay,
gulay model of business, ibig pong sabihin, pwedeng isang buwan, ma-harvest mo na. At ang pangatlo ay ang mangga principle or pattern ng business. Nang ibig sabihin ay long term, 5 years to 7 years, bago ka magkaroon ng income or bago ka kumita. No? Pero dahan-dahan pero sigurado. So, ulitin ko, no? Yung pagiging financial confident sa buhay ng tao, ay ang una, yung kanyang income ay slightly greater than expenses. Emergency fund ay 3 months of living expenses. Ang kanyang utang ay mortgage and credit card. Investment type ay savings account. Then yung source of income niya ay professional career or business. No? So meron siyang 24 hours a day, yung 8 hours tinutulog niya, yung 8 hours tinatrabaho niya, at another 8 hours, dahil 16 pa lang yung na-consume niya, another 8 hours ay kanyang binibigyan ng oras ang kanyang sarili para madagdagan yung kanyang kinikita. So, stage 4 sa buhay pinansyal ng isang tao ay ang financial stability. Ngayon yung pagiging stable ng kanyang buhay pinansyal. So, ano po ibig sabihin ito? No? Na ang taong isang stable sa kanyang financial na buhay, ay ang kanyang income is much greater than expenses. Okay? Ulitin ko, ang kanyang income ay much greater than expenses. Mas malaki. Maybe 50% or maybe 70% yung kanyang kinikita kaysa sa kanyang gastusin buwan-buwan. Siya ay mayroong 6 months of living expenses. Ibig sabihin, meron siyang emergency fund. Kung gumagasto siya ng 20,000 per month, at least meron siyang 6 months. No? So, meron siyang 120,000 no? Sa bangko. Okay? Na nakatabi para kung baka sakali merong pandemic uli, mag-shutdown uli yung economy. Okay? Meron siyang pangtustos at hindi siya parang manok na napugutan ng ulo. For 6 months, stable siya. Okay? Kumusta yung kanyang utang? Yung kanyang utang ay some manageable consumer debt. Okay? Meron siyang utang pero consumable. Manageable consumer debt. Ibig sabihin, na ma-manage niya. Okay? Manageable consumer debt. Okay? So, yung kanyang investment type ay primary residence and retirement plans. Okay? If you want to become stable in life, no, kailangan, sabi nga ng Proverbs, no, sabi ni Solomon, okay, before building your home, okay, establish first your field. Ayusin mo muna yung field mo. Or ayusin mo muna yung pinagkakakitaan mo. Dahil merong somehow, no, yung bahay ay naibahagi ngayon or napabilong siya ngayon sa liabilities. Hindi sa asset. Patayo ka ngayon ng 5 million na bahay, tira mo ng isang buwan, pag natira mo ng isang buwan at medyo ng problema, binenta mo, mababa na yung kanyang value. So, primary residence and retirement plan. Okay, if you want to become stable in life, no, be a believer of insurance. Okay, sabi nga sabi nga ni Will Smith, natatandaan ko sa pelikulang After Earth, sabi niya sa kanyang anak, son, fear is not real, but danger really is. Totoo po yung kadelikaduhan. Okay, kaya unahin yung retirement plan, punuin muna yung mga lubak dun sa future bago tayo mag-invest or bago tayo gumasto dun sa mga pleasure na lang, okay, natin sa buhay. So another
yung source of income ng isang financial stability or stable na tao ay ang high income skill. Okay, kaya nga sinasabi ko palagi, we do not have money problem, somehow we have a skill set problem. Okay? Mag-aral ng isang skill, okay, para ikaw ay maging result-based, hindi maging time-based na tao. Iba po ang sinasahod ng result-based at iba rin po ang sinasahod ng mga result-based ng result-based na mga tao. Kaya nga ang merong mga tao na oras pa lang binabayaran na ng malaki. Okay, dahil sa kanilang skill, meron niya isang kwento, merong isang babae pumunta din sa coffee shop, siya ay nagpapa-painting, no? Nagpapa-portrait dun sa isang pintor. At ang sabi po niya, sabi po ng pintor, sige po, maupo na kayo at simulan ko na yung pagguhit. Nung binuhit ng artist, sabi po ng artist ay, sabi po ng ginang, nagpa-portrait, magkano yung sisingilin niyo po? So sinulat niya ito sa isang papel at binigay sa kanya. Sabi ng ginang, ang mahal naman. Sobrang mahal. Isang oras mo lang ginawa, ang mahal ng sinisingil mo. Alam mo po, sabi ng artist, ma'am, maaring 3 minuto ko lang ginawa, pero 40 years ko yung pinag-aralan. So, habang yung skill natin ay nadidevelop, habang ang knowledge natin ay lumalago, tumataas din yung value ng buhay ng tao. Kaya pag walang ginagawa sa buhay, baka 8 hours mo sa buhay, no? May trabaho ka 8 hours, natutulog ka ng 8 hours, kita kung saan napupunta yung another 8 hours ng buhay mo, at ito ay i-monetize mo. Okay? Natatandaan ko yung sinabi ni Pastor Wilbert, noon, sabi niya, you can monetize your time. Pagkakitaan mo yung oras mo. No? Ang Bible po, malinaw na nagtuturo that God hates, no? Doon sa mga tao na idol. Ibig mo sabihin ng idol, sinasayang nila yung kanilang mga oras at hindi nila pinagkakakitaan. Okay, naalala niyo po yung parable na kahit isang oras na lang, sabi ng Lord, punta ka doon sa field, pagtrabahuan mo isang oras at iyong pagkakitaan. Huwag mong sayangin. Kahit isang oras na hindi pinagkakakitaan, no, ay maaring kagalit sa atin ng Panginoon. Kaya palagi kong natatandaan, nagsikap ko ako, nagsumikap ako sa buhay, umita ng pera, ng matino. Okay? Dahil po sa mga narinig ko na tinuturo ng ating butihing mentor, si Pastor Wilbert, so, tandang-tanda ko hanggang sa naabot ko yung gandang estado ng aking buhay. Hindi pa naman siguro nasa malayo, pero masasabi ko na ito po, nararanasan ko sa ngayon, ang isang buhay na medyo nakakalugod sa harapan ng Panginoon. Hindi po ako nagyayabang, I'm not bragging, but I am giving you a word of inspiration na kayang-kaya po nating magawa ang buhay nito. Especially, matapos nyo yung tinuturo kong roadmap, no? Ng itong 7 stages of wealth, no? Then, 5 stage sa buhay financial ng tao ay ang pagiging financial secured or financial security. Okay? Kumusta naman po ang kanilang income ng mga taong secured sa kanilang finances? Number 1, okay, yung kanyang income ng mga taong secure sa kanilang buhay financial ay much better than expenses. Okay? Much greater than expenses, and now they are investing their 20% of their household income. Sabihin, ina-apply nila ang abundance formula na 10-20-70. Okay? Give your 10%, invest your 20%, manage your 70%. Palitan po natin yung expense o gasto, palitan po natin ng budgeting or manage
Iba po yung gasto sa manage, sa marunong tayong mag-manage ng ating natitirang pera. Okay? Pag gasto, kahit gaano karami nauubos, pero pag minamanage mo, binabudget mo, kahit gaano kaunti, yung pinagkakasya. So, uh, tatandaan ko ninyo sa unang ginawa kong libro na The Biblical Philosophy of the Rich and the Poor. Tinuro ko po doon yung philosophy ng mga yumaman according po doon sa nakasulat, no, sa Bible. Okay? So hinuhuli po nila yung pleasure. Okay? Uh, kaya kumusta naman po yung emergency fund ng financial security? Okay? Pag ang tao po ay secured sa kanyang financial na pamumuhay, sila po ay may 12 months of living expenses. Okay? 12 months of living expenses. Ibig po sabihin, kung meron kang 20,000 per month na expenses, okay? Yung 12 months niyan ay, ano, calculated. So, yun. Uh, so, yung utang. Kumusta po yung utang ng financial security? Ang tao, secure sa kanyang financial, gusto mo maging secured financially. Okay? Yung utang ng isang taong financial secured ay wala na siyang consumer debt. Okay? Wala na yung kanyang maring zero yung kanyang consumer debt. Okay? So, hindi niya kailangan mangutang. Okay? Sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Dahil nga ay nag-i-income na siya. At ang kanyang investment naman ay kumikita na rin. Okay? So, kumusta yung investment type ng isang financial secured na tao? No, ang kanyang investment type ay ang skill development and cash flow producing investment. No, skill development. Ano ibig sabihin? Hinahasa niya yung kanyang abilidad para mas lumago pa. Okay? Ang kanyang kaalaman at magamit niya ito sa pagtaas ng kanyang value sa buhay, ng kanyang income. Ang cash flow producing investment. Ibig po sabihin ng cash flow, marami po akong kaibigan, tinatanong kung ano ang cash flow, sabi nila ang takbo ng pera. Kaya pala tumatakbo yung pera sa kanila kasi hindi nila naintindihan. Ibig po sabihin ng cash flow ay ang pasok ng pera. It simply means cash flow, ang pasok ng pera. Dapat meron kang mga pumapasok na mga pera from your investment. No? Nagpo-produce yung mga investment mo ng pera. Okay? Nagdadagdag sa iyo. At ang source of income ng isang taong financial secured sa buhay ay various high income skill. Hindi lang siya kumikita sa maliliit, kundi kumikita siya doon sa malalaki. Pinipili niya ang mga kitaan na medyo malaki ang kapalit, no? Kasi yung income, yung gustong nais na income ng buhay ng tao ay nakadepende doon sa goal na gusto mo. Okay, you cannot score without a goal. Hindi ka po makaka-score kung wala kang goal sa buhay. Kung hindi mo alam ang gusto mong kita sa buhay, kung hindi mo alam kung gaano kalaki ang gusto mong kikitain, walang mangyayari sa buhay mo. Okay? Dahil ang tao na walang pangarap, ang tao na walang ambisyon, ay walang nararating sa buhay. Maniwala kayo sa hindi, no? Ang have a strong desire, no? Magkaroon po tayo ng desire. Ano nga ba yung gusto ko? Magkano nga bang kailangan ko? No? At yun ang punuin mo. No? Hindi po yan darating na wala kang ginagawa sa buhay. Dahil ang pera ay hindi lumalabas sa luha. Ang pera ay lumalabas sa pawis ng tao. No? Habang wala kang ginagawa, walang mangyayari sa iyong
buhay. Huwag kang mag-emote pag wala kang pera. Huwag kang mag-emote pag ikaw ay naghihirap. Bagos kumilos ka. The kingdom of God is not in power, but the kingdom of God is not in word, but in power, and power is ability to act. Ulitin ko power is ability to act. Okay, ang kapangyarihan po ay ang power, ang puwersa, ang lakas ay abilidad ng pagkilos ng isang tao. So, ang pang-anim na stage sa wealth, sa financial, na estado ng buhay ng tao, ng financial independence. No? So, sino naman po ang taong financial independent? Kumusta yung kanyang income? Yung kanyang income po ay cash flow. No? Yung kanyang cash flow from investment covers living expenses. Okay? So, hindi na siya nagtatrabaho, hindi niya yung kanyang lakas, yung kanyang oras ay na-save na niya. Okay? At ang nagka-cover ng kanyang living expenses ay nanggagaling na sa mga investment. Okay? Ay nanggagaling sa perang pumapasok sa kanya. Galing sa kanyang mga investment. At kumusta naman po ang emergency fund ng taong financial independent? Okay? Ang kanya pong emergency fund para ikaw ay maging financial independent ay 2 years of living expenses. Dapat po pag-aralan natin na makapagpundar o makapagtago ng 2 years of living expenses. Okay? At ito po ay maging ugali or ilagay, panatilihin natin dyan, parang dead money, parang wala kang pera. Kasi ang tao po, natanay tayo ng mga bata pa tayo, kukuha ng alkansya, bubutasan, huhulugan, at wala na, kukuha ng stick ng panungkit, dudukutin. Ganon tayo. No? Kaya sa bangko, tingnan ninyo, mag-deposit ka, savings, maya-maya, nandun ka na naman, mag-withdraw. Hindi po ganyan. No? Ugaliin po natin or maging ugali po natin na disiplinahin yung sarili natin sa mga ganitong gastusin. Kumusta naman po yung utang ng isang taong financial independent? Nakapagtataka na ang utang ng isang taong financial independent, ang kanyang utang ay nag-generate pa ng income para sa kanya. Dahil may mga taong nagtitiwala sa kanya at siya utangin ng maliit na porsyento. At ito, ginagamit niyang advantage or leverage para kumita siya ng malaki sa perang hindi kanya upang pagkakitaan ito. Okay? So, napakahalaga na mapunta tayo sa stage na ganito dahil hindi tayo lumalapit sa pera para mangutang, bagkus yung pera ang lumalapit sa atin. Hindi para maging hindi utang ang termino dyan, kundi maging leverage natin para magkaroon pa tayo ng maraming income or pera sa buhay. So, kumusta yung investment type ng isang taong financial independent? Yung taong financial independent ay ang investment niya ay nasa real estate and financial market. Ulitin ko yung kanyang investment type ay nasa real estate and financial market. Okay, hindi na siya dun sa financial struggle, wala. No, doon sa financial survival, ang kanyang iniisip na lang yung milagro or luck or swerte. Ang pagiging financial confidence, savings account, yung pagiging financial stable ay primary residence and retirement plans, yung financial security, skill development, and cash flow producing investment. Ngayon, yung financial independent, ang tinitingnan niya ay real estate and financial market. Okay? So, investment like Robert Kiyosaki said sa quadrant of sa money quotient, no? Yung quadrant of cash flow from employment to self-employment to business
to investment. Okay? Matuto tayong pagdating ng panahon na ang pera ay siyang magtrabaho para tayo ay magkapera. Let money creates money. Na pagdating sa panahon, let your wealth, let your money creates wealth for you. Na hindi ka na nagsasayang ng oras or hindi mo na ginagamit yung oras mo. Hindi mo na ginagamit yung lakas mo. Bagkus dahil sa magaling ka at mapagkakatiwalaan ka, humawak ng pera isang araw, no? Umiikot na yung pera sa buhay mo nang wala kang ginagawa. Okay? So, source of income is assets and various high income skills. Ibig kong sabihin ng assets ay mga business na nagpo-produce ng bumabalik sa iyo yung paggasto mo ay bumabalik sa iyo yung pera. Okay? At maraming mga high income skills. Okay? Then lastly, okay? So stage 1, ulitin ko ang 7 stages of wealth. Number 1, financial struggle, financial survival, financial confidence, financial stability, financial security, and financial independence. Pero sa 6 na nabanggit ko, no? Ang sinabi ng Panginoon ay wala dyan. Bagkus, ang pinakamataas na financial na estado ng isang tao ang gustong maabot ng ating Panginoon ay have come to give you life abundantly. Isang masaganang pamumuhay, isang abundansyang pamumuhay na nanggagaling sa Diyos, maka-Diyos na pamumuhay, at proud ang Diyos sa ating pamumuhay. At ito po ay ang pagiging financial abundance. Pag naabot po natin ang estadong ito, ay napakasarap na estado ng buhay ang ating mararanasan na kasama or narating natin ang gustong iparating sa atin ng ating Panginoon. Ang pagiging abundance or abundansya ng ating buhay, financial. Kumusta ang income ng isang financial abundant na tao? So ang kanyang income ay multiple streams of income. Marami siyang mga businesses. Marami siyang pinagkakakitaan. Ang cash flow from investment covers living expenses. No, yung kanyang cash flow, no, yung kanyang income galing doon sa investment, nagka-cover ng living expenses at marami pa siyang streams of income na pinagkakakitaan. Ang taong ito, okay, ay hindi lang sumasagana o nanagana sa kanyang buhay pinansyal, siya ay marami pang natutulungan na tao upang kumita sa pagpapalang binigay sa kanya ng Diyos. Okay? Next, ay ang kumusta yung kanyang emergency fund? Ang kanyang emergency fund ay 5 years of living expenses. Okay? Hindi ko pa po naabot yan na 5 years of living expenses, pero pinipilit ko, no? Ginagawa naming mag-asawa na buuin ang roadmap na ito upang maabot namin ang gusto at pinapagawa ng Panginoon sa ating buhay. Okay? Sa una, napakahirap, pero alam niyo po, pag nasimulan, napakadali. Okay? So, minsan, kaya nga magkasunod po ang do not fear and do not be dismayed. Okay? Kung mababasa po kayo ng Bible, nababasa po natin palagi, sinasabi ng Lord, do not fear, ang kasunod ay do not be dismayed. Bakit? Dahil pag nawala yung fear mo at ginawa mo ang isang bagay, ang susunod, dismayado ka sa resulta ng iyong naumpisahan. Pero bagkos pa man, no, kabila ng sa iyong pagka-dismaya,
Huwag kang huminto, ipagpatuloy mo lang, at isang araw makikita mo ang resulta. Dahil ang isang recipe, ang isang formula no, sa tagumpay ay kailanman ay ang pagiging hindi quitter ng isang tao. Ang kanyang endurance, ang kanyang perseverance sa mga bagay na kanyang nasimulan. Kagaya po ng karakteristik ng Panginoon, no? Na kaya niyang tapusin ang mga bagay na kanyang nasimulan. Huwag po tayong maging intro boys. Na intro lang. Pag hindi natatapos ang lahat. Pag nahirapan, iwanan. Pag nahirapan, bitawan. Pag nahirapan, papalit na naman. Lahat po, tandaan niyo po ito, lahat po ng tagumpay ng mga business ay umabot po sila ng 100 years, 60 years in the industry. Wala pong negosyo na nagtatagumpay ng isang taon. At ako po nagpapasalamat sa Lord at ako po nakapagtatag ng isang business na umabot na ng 18 years. No, sa ngayon, nakita ko po yung kanyang resulta sa kabila ng mga struggle na ginawa ko sa buhay. Isa lang ito po ang ko itatanong ninyo kung ano ang number one formula ko. Isa lang pong sasabihin ko. Endurance, perseverance, and never quit. Then, kumusta po yung utang ng isang taong financial abundance? Yung kanyang utang, no, ay nag-generate ng wealth sa kanya. Hindi lang income, kundi nag-generate ng yaman para sa kanya. Kaya pala, ang sabi ng Bible, ang yaman, ang mayayaman, pagdating ng panahon ay lalong yayaman at ang mahihirap ay lalong maghihirap dahil hindi nila naabot ang ganitong estado ng buhay. No, kailangan abutin natin. Hindi man natin ito naabot pa sa ngayon. Ang roadmap na ito ay maaaring magdala sa atin tungo sa pagiging tungo sa abundansya ng ating financial na buhay. At alam niyo po, isa po sa pangarap ng Lord sa ating buhay, maibigay ang lahat. No? Magkaroon tayo ng abundansya ng pamumuhay na magamit natin sa kabutihan. Okay? So kaya sabi niya, the wealth of the wicked will be given to the righteous. Dahil ang taong matuwid, siyang merong kakayahan humawak ng pera para po ito ay magasto or magamit dun sa matutuwid na mga bagay. Okay, kumusta po yung investment type ng financial abundant na tao? Ang kanya pong ang kanya pong investment type ay nasa real estate, businesses, and financial market. Bakit? Dahil napakataas po ng return ng value ng isang pera kung ito po ay ating i-invest sa mga real estate ng mga business. Ito po yung top 1 ngayon. I remember Jonathan David, I remember Tondi Bakari, no, sabi nito yung kanilang investment sa construction. Meron pala silang mga construction firm, mga contractor pala sila. Dahil naintindihan nila yung kitaan sa mundo ngayon. Okay, at kumusta naman po yung source of income ng isang taong financial abundant? Okay? So, ang kanyang source of income ay assets and ownership in business. Ang sinabi kong assets, ulitin ko po, ito po, pag lumabas ka ng pera, ay bumabalik din sa iyo. Okay? At ang ownership sa mga negosyo. Okay? So, kung mapapansin ninyo, ang stage 7, financial abundant, ang gustong marating ng ating Panginoon sa atin, lalo na sa ating mga mananampalataya. Ang mahirap nga lang, no, dahil sa ating pananaw sa pera, ay nagkaroon tayo ng problema at hindi natin inaabot yung ganitong estado natin sa buhay. So kung mapapansin po ninyo, from stage 1, stage 2, at saka stage 3, ito po ay ang oras na ipinapalit natin para sa pera. Ito po yung mga taong binabayaran yung kanilang oras para sa pera.
Kung ikaw ay nasa financial struggle, financial survival, financial confident. Okay? Ibig sabihin na ikaw ay ngayon, ikaw ngayon ay binabayaran sa iyong oras. Then, move forward. Papunta doon sa stage 4 at 5. Abutin mo yung 4 at 5. Dahil ang 4 at 5 na mga tao, yung mga taong financially stable at financial secured sa buhay, sila po ay mga taong binabayaran ang kanilang skill sa pera, ng pera. Okay, yung kanilang skill ang binabayaran ng pera. Minsan yung kanilang yung isang oras nila o isang araw ay katumbas ng kinikita ng isang tao sa isang buwan. Okay? So, medyo okay, pero hindi pa yan yung gusto ng Lord. Di ba? So, do not settle for less, settle for much. So, move on and abutin natin yung 6 and 7. Okay? Ang pagiging financial independent at ang pagiging financial abundant. Okay? Dahil ang financial abundant at financial independent, ito yung mga tao na gumagawa ng pera galing sa kanilang pera. Okay? Ulitin ko, use money, do not love money. Okay, do not love money and use people. Do not use people and love money, but love people and use money. Ang pera gamitin, wag ang tao. Okay? Tao ang mahalin, wag ang pera. So, kung titingnan natin, mga ka-wisdom, from stage 1, stage 2, at stage 3, okay, 89% ng tao sa mundo ay dito po stay o dito sila nagtatambay o ito yung kanilang naabot sa buhay. Okay? At ang stage 4 at saka stage 5, 10% ng tao nakarating sa pagiging stable at secured sa kanilang buhay financial. At ang last, stage 6 at saka stage 7 ay only 1% ng tao sa mundo ang nakaabot dito. At sila po ay ang mga pinagpala sa mga financial na pamumuhay. Ang wisdom, kung tatanungin kita sa panahon na ito, asan ka? Anong stage ka meron ngayon? Kung tayo ay nasa mababang stage ng buhay, huwag matakot. Stay calm. Stay calm. Huwag mag-alala. Okay, this formula, this roadmap, this will bring you, okay, to stage 7, which is the financial abundance na gustong maabot sa atin ng ating Panginoon. Okay? Ang importante, unahin yung mga importanteng bagay. Okay? Unahin yung asset kasi doon sa liabilities. You must understand asset versus liabilities. Unahin yung mga asset at ihuli yung mga bagay na magiging liable lang tayo pagdating ng araw. Isa po sa napakinggan ko kay Tondi Bakari, ang sabi niya, people spend money they don't have to please the people they don't like. Okay? Ang maraming tao gumagasto ng pera na wala sila para ipagyabang nila sa mga taong hindi naman nila gusto. Okay? So, mga ka-wisdom, muli po, sa pangalan po ng ECB at ng Calvario Apostolic and Prophetic Alliance and the School of Wisdom and Strategic Thinking, ito po si Mr. M, at ipagpapatuloy ko po, no, ang part 2 ng segment na ito bukas, at tayo po ay muli magkita-kita, magtipon-tipon sa ganito ring oras. Okay? At marami po akong ibabahagi sa inyo about biblical principles. Okay, sa pagdating
sa ating buhay pinansyal bilang mga mananampalataya. Dahil maniwala tayo sa hindi. Okay? Ang financial na bagay, ang madalas pagawayan ng maraming tao, maraming organisasyon sa mundo kasama ang simbahan. Okay? So, pagpalain po tayo at ako po ay naniniwala na kayang-kaya natin ang lahat kung tayo po ay makikinig at tayo po ay siseryosohin po natin ang mga sinasabi ng Diyos sa ating buhay. Dahil kailanman po, hindi po nagsinungaling ang salita ng Panginoon sa buhay ng kanyang po tayo. Ito po muli si Mr. M sa School of Wisdom and Strategic Thinking. Sa hapon na ito, maraming salamat po.